Ano ba ang dapat nating gawin bago tayo maghukay sa Yamashita treasure hunting? Marami kasi sa ating mga kababayan ang natatakot maghukay kasi may mga nagbabantay raw na mga hindi nakikitang nilalang na nakatira sa mga punong kahoy at nakatira sa mga malalaking bato na mga inkantado, mga inkantong nagbabantay sa kayamanan ng Yamashita Treasure. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon, kaya tutukan po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat mahalaga po ito para po sa Yamashita Treasure Hunting. Mga gamit bro. Mga ganito palang pro mortar ba tawag dito? Yan. Mortar. 6 na pera. Bro, inaayos namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito sa CBM na to hanggang 15. Tapos ito tiga QC. Ganito ang legit na gold. Yan ang legit. Yung hilat siya niya na pag-asbang. Magandang araw po sa inyong lahat. Mayong adlaw sa inyong talandiha sa Kabisayaan o Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. Mayad na adlaw sa inyo talandira sa Bakulod kag Iloilo. Sa aton mga kauturan da na mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon. Tungkol po ito sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga po, no, ang mga kinatatakutan ng ilan po sa ating mga kababayang Yamashita Treasure Hunter na laging itinatanong sa atin kung ano ang dapat nating gagawin daw bago tayo maghukay, na kung saan mayroon daw silang napapansin na mga engkanto. Ito pong mga hindi nakikitang nilalang na kung saan nakatira po sa mga punong kahoy at nakatira sa mga malalaking bato, no? Dapat natin itong iwasan, no? Ano ang ating dapat bang gagawin? Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat, no, sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters sa patuloy po nilang pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, no, Yusuf Yamato po. So tayo po ay continue sa atin pong pagbabahagi po ng kaunting kaalaman tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. So ang pinaka-hot na topic, pinaka-topic na ating pag-uusapan ay tungkol nga po dito sa mga hindi nakikitang nilalang, no, sa Yamashita Treasure Hunting, na kung saan kinatatakutan ng ilan po sa ating mga kababayang treasure hunter, no, hindi lamang treasure hunter, maging ang iba nating mga kababayang Pilipino ay takot sa mga engkanto kasi hindi kaparehas sa atin, no, biglang lilitaw, nawawala, tapos nagpapakita o nagpaparamdam, no, nakakatakot nga naman kasi iba yung mga itsura nila kaysa sa atin. Bukod kasi sa tao, may mga nilalang talaga na nilikha ang ating buong may kapal, no, na nakabanggit sa mga kasulatan na mayroon siyang nilikha na mga hindi kagaya sa atin, no. Kumbaga ang ating mundo ay nakabalot ng 7, no, ayon po sa kasulatan ng Quran, no, 7, at yung bawat balot na yan ay may mga nilikha na hindi natin nakikita, no. Ito ay mga ibang klaseng nilalang na hindi pa natin alam, at ito ay pinapaliwanag sa science na unidentified object, no, mga flying objects o mga nilalang na nakikita ng kamera sa science, kamera ng mga scientist, at pinapangalanan lang nila itong UFO. Pero ang totoo nito ay ito po ay mga nilalang ng buong may kapal na sinasabi doon sa mga kasulatan. So totoo talaga itong mga engkanto, no. Ako nga ay nakasaksi na
nakikita ko ang mga engkanto na nasa lubong ko pa. Nag-good evening pa ako. Nawawala lang din. Bigla naririnig ko yung busis, no? Pati asawa at anak ko naririnig nila yung busis. Pero yung ibang tao, minsan ay hindi nila naririnig. Ikaw lang ang nakakarinig, no? So ako, nakarinig ako ng sigaw, pero wala. Kung tingnan mo, kung tatanungin natin ang aking mga kapitbahay, ay wala silang narinig. Ako lang. Ako lang din yung nakakakita. Yun ay nakasubok na ako ng mga ganito. Kasi ako ay mayroon din akong ugali na to see is to believe. Hindi rin ako basta-bastang naniniwala kaagad na walang mga proof, no? Walang ebidensya at walang sapat na katibayan. So, kasi pangit naman yung ganun na haka-haka lang naniniwala kay tayo kaagad. So, yung may mga patunay talaga. So, ano ang dapat nating gagawin, no? Kapag tayo ay maghuhukay. Ang iba sa atin, marami pang mga ginagawa. Nagkakatay-katay ng kung ano-ano, no? Nagkatay ng mga hayop, nagpapadugo. Dapat nga ba natin itong gagawin? So, sa akin, no? Sa aking pananaw, no? Ay hindi dapat gagawin ito ng isang tao na mag-aalay o magpapadugo sa alinman treasure site o Yamashita treasure site. Bakit? Bakit na hindi dapat tayong mag-alay o magkatay o magpapadugo ng anumang hayop? Kasi ang pag-aalay ay para lang yan sa buong may kapal. Yung tagapaglikha natin, siya lang ang dapat nating pag-aalayan at siya lang ang dapat nating bibigyan ng pag-aalay. At alam natin na ang tagapaglikha natin na nag-iisa ay napakasiloso. So I am a jealous one God. At kapag tayo ay nag-aalay sa mga engkanto o tayo ay yumuyuko sa mga engkanto, sa mga hindi nakikitang nilalang na kung saan gawa lang din ng buong may kapal, ay nagagalit ang ating Panginoon tagapaglikha. Bakit? Kasi sabi niya, siya lang ang dapat sambahin, wala ng iba. No, siya lang ang dapat pag-aalayan, wala ng iba. Kaya nga si Abraham, kung natandaan ninyo, no, banggitin natin yun, iaalay ni Abraham yung kanyang anak. Pinalitan ito ng tupa ng ating Panginoon buong may kapal, kasi sa kanyang katapatan na ginawa niya ito bilang tanda, no, ng respeto o pagiging tapat sa ating tagapaglikha. At kapag tayo ay nag-aalay sa mga hindi nakikitang nilalang, sa mga ginawa lang din ng ating Panginoon o tagapaglikha, ito ay magbibigay katambal sa Kanya, no? Parang wala na tayong tiwala sa buong may kapal. Ibig sabihin, tayo ay dapat na hindi gagawa ng mga ganitong klaseng hakbang na ikakagalit ng atin pong buong may kapal. So ang dapat nating gagawin ay magdasal tayo ng diretso sa nag-iisang tagapaglikha. Kasi siya ang may-ari sa lahat ng bagay na narito sa lupa, lahat ng kayamanan na narito sa lupa. Siya lang ang nagmamay-ari, ang ating tagapaglikha. So ang kayamanan, no, ay ginusto ng mga engkantado. Gustong-gusto nila yung mga treasures, yung mga kayamanan. Kaya laging mayroon talagang nagbabantay, lagi talagang mayroong gustong nagkakagusto sa mga kayamanan, kasi paborito ito ng mga engkanto. Ito ang kanilang napupusuan, no? Gustong-gusto ng mga engkantado ang mga treasures. Maging ang tao, hindi lang ang mga engkantado, maging ang tao kapag nakakita ng kayamanan ay gusto rin, may desire, no? Ganon din ang mga engkanto. Subalit mas nakakalamang lang ang mga engkanto kasi higit na mas
may kakayahan sila o may power sila na ibinigay ng buong may kapal sa kanila na wala sa atin. At mayroon din naman tayong kakayahan na wala sa kanila, no? Magkakaiba yung ating antas, no, na mundo na kinaroroonan. So bago maghukay, no, advice ko lang, kasi hindi naman tayo parihas ng pananaw, paniniwala. Ang akin lang advice ay pwede tayong maghukay, no, kahit na sabihin natin hindi ka mag-aalay o mag-aalay ka, pwede kang maghukay. Pero ang pinakamaganda ay may panalangin sa Panginoon na nag-iisa. So, sa Kanya tayo magtitiwala, sa Kanya tayo hihingi, no? Siya lang ang dapat nating hingian, wag na yung mga engkantado, wag na yung magpapakatay ka pa dyan, magpapatulo ka pa ng dugo. So bago tayo maghukay, ang dapat nating gagawin ay panalangin, no? Bago tayo pumunta doon sa treasure site. Kasi ang hawak sa lahat ng bagay at ang proteksyon sa lahat ng mga masasamang nilikha ng buong may kapal ay siya lang. Siya lang din naman ang gumawa ng Satanas, no? Siya lang din naman gumawa ng anghel, ang demonyo, para pangsubok sa tao. So kumbaga sa examination sa eskwelahan, pwede namang papasahin tayo sa eskwelahan na hindi na dumaan sa pagsasanay o exam. Bakit dadaan pa tayo sa examination? Nilalagyan pa tayo ng matinding pagsasanay para susubukin, no? Susubukan tayo, hasang-hasa tayo bago tayo graduate. So yan po ang testing. So mga demonyo, tinitesting tayo ng Panginoon para magdasal tayo, magbagong buhay tayo, bumalik loob tayo sa Kanya. Kapag tayo ay nagkakasakit, bibigyan tayo ng sakit para magdasal tayo, lalakasan pa natin ang ating pananampalataya. Yun po ang purpose doon. Sa mga ganitong sitwasyon, sa Yamashita Treasure Hunting, ay ganito rin. Bibigyan tayo ng trials, bibigyan tayo ng pagsubok doon sa paghuhukay, at kung wala tayong tiwala sa buong may kapal, kulang, ay hindi natin nakakamtan o nakukuha ang kayamanan, no? Hindi ibinibigay sa atin. Kahit na mayaman ka, may pira ka, hindi mo makukuha, no? Naliligaw tayo, nawawala, no? Kasi hindi para sa iyo, no? Mayroong kulang. Yun po ang aking advice tungkol po sa paghuhukay sa mga ganitong sitwasyon, no, na mayroong mga engkanto. So ang mga engkanto, walang magagawa yan, no, kapag ibigay talaga sa iyo ng buong may kapal o Panginoon. Kahit na sabihin natin magkatay-katay ka pa dyan o anong gagawin mo dyan, kung hindi talaga yan para sa iyo, no, hindi binibigay ng buong may kapal sa iyo, ay hindi mo yan makukuha, no. Ang para sa iyo ay para sa iyo, ang para sa Kanya ay para sa Kanya. Nakatakda ang lahat ng pangyayari sa mundo. Hindi mo na mai-rewind, no. Kung ito nagkita tayo ngayon, bukas ay hindi na tayo magkikita ulit, no. Hindi mo na maibabalik 'yun. Kaya 'yun po ay nakatakda ang lahat ng mga pangyayaring magaganap sa ating buhay, no. Yan po ang aking paniniwala at pananaw. So sa iba, hindi natin alam kung ano ang kanilang paniniwala. Tungkol naman dito sa kayamanan, no, idagdag natin na kapag nakakuha daw ay kailangan daw mag-alay, no, magkakatay kung ano-ano, no, magkatay ng mga hayop. Sa akin hindi. Ang paglilinis ng kayamanan, no, kahit hindi tayo makahukay ng Yamashita Treasure, ang lahat ng ating kinikita sa buong taon na yan ay considered as treasure. Ang ating katawan, kamay ay treasure yan. Yung naghahanap buhay tayo, treasure yan na dapat nating malinis. Halimbawa, mayroon tayong nakuhang pera sa trabaho, malaki, ay dapat malinis din natin ito kasi marumi, no? Marumi ang kayamanan na kung saan dapat na linisin. At ang paglilinis ng kayamanan, ayon sa mga kasulatan, ay yung pagbibigay ng tinatawag na ikapu, tax, no,
sadaka, zakat, yung sinasabi nilang kawang gawa, no? Sa isang taon, yung buong kita ng isang tao, billionaire o millionaire o mahirap lang, ay dapat makapagbigay tayo ng tinatawag na kawang gawa na 2.5%, no? Yan po ay ayon sa iyong kinikita na kayamanan. Yan po ang batas ng Islamiko, no? At sa batas ng Kristiyano ay mayroon din yan, yung ikapu, no? Yan po ang paglilinis ng mga kayamanan. Hindi po nakukuha yan sa katay-katay ng kung ano-ano, no? Kasi ang may-ari ng kayamanan ay isa lang ang tagapaglikha. Masama man o mabuti ang pinanggagalingan ng kayamanan, lahat yan ay nanggaling sa ating buong may kapal, no? Siya ang nagmamay-ari sa lahat ng bagay. Kaya sa kanya lang dapat humingi at magtitiwala. Yan po ang aking advice, no? So kung agree kayo dyan, ay pwede ninyo itong gagawin. Pero pag hindi kayo agree, mayroon kayong sariling pananaw, ay malaya po kayong gumawa sa inyong sariling pananaw. Kasi wala pong sapilitan. Advice lang po ito, pagbabahagi lang ng kaunting idea, no? Tungkol po dito sa comments ng ilan po sa ating mga bayang treasure hunter. So hanggang dito na lamang po. Sana po ay nag-enjoy kayo, nagkaroon tayo ng kaunting kaalaman tungkol po sa Yamashita treasure hunting. At kung mayroon po kayong mga videos na kakaiba, no, na nakadiscover kayo ng Yamashita treasure, pwede po ninyong isend yan sa ating messenger at mga sign markers. Sikapin po natin itong maipost, no? At sa hindi nais na maipost ang inyo pong mga video, wag po kayo magrereklamo sa comments. Wag nyo na lang pong itong ikalat o ibahagi para po hindi maipopost sa social media. Kaya yan lang po, no? Hanggang dito na lamang po. Sana po ay nag-enjoy tayo. Ito po inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.